Magandang araw mga ka-movie recap. Ngayon ay dadalhin ko kayo sa isa sa pinakamadugong pelikula ng modernong digmaan, Black Hawk Down. Isang pelikulang hindi lang nagpapakita ng aksyon at putukan, kundi ng sakripisyo, pagkakaibigan at brutal na realidad ng giyera. Batay sa totoong pangyayari noong October 10, 1993, sa gitna ng kaguluhan sa Mogadishu, Somalia, makikita natin kung paanong ang isang simpleng misyon na dapat tatagal lang ng 30 minuto ay nauwi sa halos 18 na oras na bangungot. Isang laban na kumitil ng maraming buhay at nag-iwan ng marka hindi lang sa US Army, kundi sa kasaysayan ng digmaan. Handa ka na ba? Tara, simulan na natin. Taong 1993, gutom at giyera ang sumisira sa Somalia. Ang mga warlord, particular si Mohammed Farah Aidid, ay kumokontrol sa pagkain. Imbes na mapunta sa gutom na sibilyan, ang supply ay kinukuha ng mga armadong grupo. Kaya pumasok ang United Nations at ang US military para subukang ayusin ang sitwasyon. Ngunit sa halip na kapayapaan, lalo lang lumala ang tensyon. Ipinadala ang mga piling sundalo ng Amerika, mga US Army Rangers, Delta Force Operators, at mga helicopter pilots ng 160th SOAR, kilala bilang Night Stalkers. Isa sa kanilang pangunahing misyon, hulihin ang mga tauhan ni Aidid upang mapahina ang kanyang kapangyarihan. At dito magsisimula ang ating kwento. Dito makikilala natin ang mga pangunahing sundalo. Sergeant Matt Eversman, isang batang ranger na biglang na-promote bilang squad leader. Mabigat ang responsibilidad na nasa balikat niya. Hood, Norman Houghton, isang veteranong Delta Force operator, kalmado at sanay sa gulo. Siya ang tipong hindi na natatakot dahil alam niya na ang digmaan ay normal na bahagi ng buhay niya. Grimes, isang supply clerk na napasama lang sa operasyon, baguhan at medyo comic relief sa umpisa. Sugart at Gordon, dalawang sniper ng Delta Force, na kalaunan ay kikilalaning bayani. Michael Durant, piloto ng isa sa mga Black Hawk helicopters. Bawat isa ay may sariling personalidad. Bawat isa may kanya-kanyang kinatatakutan. Pero iisa lang ang kanilang misyon, magtagumpay at makabalik ng buhay. Ang mission October 3, 1993. Ang intel reports ay nagsasabing dalawang mataas na opisyal ni Aidid ay magkikita sa isang gusali sa loob ng Mogadishu. Ang plano, aarestuhin sila. Gamit ang mga Rangers at Delta Force na bababa mula sa mga Black Hawk helicopters. Suportahan ng mga Humvee at armored convoy. Sabi ng command, it will only take 30 minutes. Mabilis, simple, walang paligoy-ligoy. Pero tulad ng madalas mangyari sa totoong buhay, iba ang plano at iba ang realidad. Sumakay na ang mga sundalo sa kanilang helicopters. Kita sa mga mukha nila ang halo ng kaba at adrenaline. Habang lumilipad papunta sa lungsod, makikita mula sa ere ang magulo at masikip na mga kalye ng Mogadishu. Libo-libong sibilyan, barikada sa kalsada, at mga armadong milisya na naghihintay. Pagdating sa target building, bumaba ang Delta Force at Rangers. Mabilis nilang nahuli ang mga tauhan ni Aidid. Ang operasyon sa unang tingin ay mukhang smooth, pero doon na magsisimula ang gulo. Habang umaalis ang mga convoy dala ang mga bihag, biglang boom! Isang rocket-propelled grenade ang tumama sa isang Black Hawk helicopter, codename Super 61. Tumama ito sa buntot at nagsimulang mag-spin ang helicopter. Mayday, Mayday, we're hit! Sigaw ng piloto. Mabilis itong bumagsak sa gitna ng lungsod. Black Hawk down. Repeat, Black Hawk down. Nagulat ang lahat, hindi ito kasama sa plano. Agad na nagbago ang misyon. Mula sa simpleng raid, naging rescue operation. Ang mga sundalo sa lupa na dapat ay aalis na, ngayon ay kailangang bumalik. Kailangan nilang protektahan ang crash site at iligtas ang mga piloto. Matapos bumagsak ang Super 61, agad na kumilos ang mga sundalo. Ang mga Rangers at Delta Force nagmadaling magtungo sa crash site, pero hindi ito ganoon kadali. Ang Mogadishu ay parang maze, makikitid na kalsada, mga barikada ng nasunog na sasakyan at libu-libong sibilyan na nagtatakbuhan. At sa bawat kanto, may mga armadong milisya na nakaabang. Parang buong lungsod ay nagising sa putukan. Lalaki, bata, matanda, lahat may hawak na armas. Ang ilan may AK-47, ang iba may RPG. Ang nakakatakot pa,
Kahit mga bata may baril din. Habang papalapit sila sa crash site, isa-isang tinatamaan ang mga sundalo. May tinamaan sa braso, sa binti, may natalsikan ng shrapnel. Ang ilan agad na bumagsak at hindi na tumayo. Isa sa pinakamabigat na eksena, isang ranger ang tinamaan ng bala sa leeg. Agad siyang nilapitan ng medic, pero sobrang critical ang sugat. Nahaharangan ang kanyang paghinga. Sa gitna ng putukan, walang choice ang medic kundi gumawa ng improvised tracheotomy. Ginamit niya ang isang ballpen straw at maliit na kutsilyo. Habang dumadagundong ang putok ng baril sa paligid, pilit niyang nililigtas ang buhay ng kasama. Ganito kabigat ang sitwasyon, walang ligtas, at kahit ang mga hindi tinamaan ng bala, nasasaktan sa bigat ng nakikita nilang dugo ang mga kaibigan. Habang patuloy ang labanan, may isa pang helicopter na tinamaan, ang Super 64 na minamaneho ni Michael Durant. Tinamaan ito ng RPG sa buntot at nawala ng kontrol. 64 is going down! We're hit! Nag-spin ito sa ere at bumagsak, mas malayo pa kaysa sa unang crash site. Ngayon, 2 crash sites na ang kailangan nilang protektahan. 2 grupo ng piloto at crew ang kailangang iligtas. Pero hindi kayang sabay-sabayin ng ground troops. Kulang na sila sa tao, kulang na sa bala, at kaliwat kanan ng kalaban. Sa command center, nakikinig ang mga Delta Force snipers na sina Gary Gordon at Randy Shugart. Alam nila na ang ikalawang crash site, kung saan naroon si Durant, ay sobrang delikado. Kung walang tutulong, siguradong papatayin o kukunin ng milisya ang mga piloto. 3 beses silang nag-request sa command. Sir, insert kami. Kami na ang pupunta para protektahan ang crew. Noong una, tumanggi ang command. Sobrang delikado raw. Pero hindi sumuko sina Gordon at Shugart. Hanggang sa wakas pinayagan sila. 2 lang sila. Pero alam nila na may maliit na tsansa para makaligtas ang mga piloto kung hindi sila kikilos. Bumaba sina Gordon at Shugart malapit sa crash site. Agad nilang pinuwesto ang sarili, nag-set up ng perimeter. Mula sa bawat direksyon, dumarating ang mga milisya. Parang dagat ng mga armadong lalaki, sumisigaw, nagpaputok ng baril. Pero matatag ang 2 sniper. Isang putok, isang tama. Bawat hakbang ng kalaban tinutumba nila. Lumapit sila kay Durant at sa mga sugatang crew. Sinabihan nilang manatili sa loob ng wreckage. Habang tumatagal, dumarami ang kalaban. Naubos ang bala ni Shugart, tinamaan siya at bumagsak. Si Gordon na lang ang natira. Kinuha niya ang rifle ng kasama at patuloy na lumaban. Hanggang sa siya rin ay natamaan. Bago siya tuluyang bumagsak, naiwan niya ang baril kay Durant. Good luck. 2 sundalo laban sa daan-daang milisya. At sa kanilang sakripisyo, kahit papaano, nakapagbigay sila ng oras kay Durant. Sila sina Gary Gordon at Randy Shugart, ang tanging 2 sundalo na ginawaran ng Medal of Honor para sa kanilang kabayanihan sa labang ito. Samantala sa paligid ng unang crash site, patuloy ang matinding labanan. Ang mga Rangers at Delta Force nakapwesto sa mga gusali. Pero halos maubos na ang bala. Ang ilan napipilitang magtipid. 1 bala lang bawat putok. Ang convoy na dapat sana'y tutulong, hindi makalusot. Naiipit sila sa masisikip na kalye, tinatamaan ng RPG at sniper fire. Marami na ring sugatan sa kanila. Lumipas ang oras. Ang 30-minute mission ay naging 6 na oras. Pagdating ng gabi, mas lalo pang delikado. Nang lumalim ang gabi, dumating ang mga reinforcements mula sa United Nations at sa Malaysian at Pakistani forces. May mga tanke at armored vehicles silang dala, pero kahit sila, hirap na hirap makapasok. Habang hinihintay ang extraction, nagpatuloy ang laban. Mga sundalo, sugatan at pagod, pero hindi sumusuko. Ang ilan, nakahiga sa lupa, pinipilit na hindi mawala ng malay. Ang iba, nakabantay pa rin, nagbibilang ng natitirang bala. Pagsapit ng madaling araw, nagpasya ang command, kailangan nang ilabas ang mga sundalo. Ang armored vehicles ay dumating, pero hindi lahat ay kasiya. Maraming sundalo ang napilitang tumakbo sa gitna ng lungsod, habang patuloy silang pinapaputukan ng milisya. Ito ang tinaguriang Mogadishu Mile. Isipin mo, gutom, uhaw, sugatan, halos OT na oras ng walang tigil na laban. At ngayon, kailangan pang tumakbo ng buong lakas palabas ng lungsod. Habang tumatakbo, may mga sundalong nadadapa, tumatayo ulit at pinipilit abutan ng konvoy. Ang ilan, binubuhat ang sugatan nilang kasamahan.
walang iwanan. At sa wakas, nakarating sila sa ligtas na zone. Matapos ang labanan, 18 Amerikanong sundalo ang nasawi, kabilang sina Gordon at Sugart. Mahigit 1,000 Somali ang tinatayang napatay. Ang misyon na dapat ay mabilis at malinis, nauwi sa isa sa pinakamadugong engkwentro ng US Army mula sa Vietnam War. Ngunit higit pa sa bilang ng mga buhay, ipinakita ng labang ito ang katapangan ng mga sundalo, ang kanilang sakripisyo, pagkakapatiran at katapatan sa isa't isa. Sa huling eksena ng pelikula, si Hoot ay nagsabi, "When I go home, people will ask me, why do you do it? They won't understand. It's about the man next to you. That's all it is." At dito nagtatapos ang kwento ng Black Hawk Down.